Siya lang naman ang natatanging player sa kasaysayan ng NBA na nakagawa ng 13 points in 33 seconds. Ang 7-time All-Star, 2-time scoring champion at ang kinikilala ng karamihan na one of the greatest scorer in NBA history. Siya ay walang iba kundi ang 6'8" shooting guard small forward na si Tracy McGrady. Dahil sa kanyang galing ay ultimo ang nag-iisang Kobe Bryant ay humanga din sa kanyang galing. This dude was unbelievable, man. I think I told him one time, I said, bro, you could do everything I could do on the court, but you were 6'10". Literally everything. I mean, he had no weaknesses, offensively or defensively. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni T-Mac at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. Isa si T-Mac sa mga player na pumasok agad sa NBA draft galing high school. Sa kabila ng kanyang murang edad ay nag-average siya noong senior year niya ng 27.5 points, 8.7 rebounds, 7.7 assists, 2.8 steals at 2 blocks per game kung kaya't itinanghal siya na USA Today High School Basketball Player of the Year at North Carolina Mr. Basketball. Dahil sa kanyang pinamalas na galing ay maraming mga universities ang gusto siyang kunin pero mas pinili niyang sumali agad sa NBA draft. Sa kabutiang palad ay nang dumating ang 1997 NBA draft ay pinili siya bilang 9th overall pick ng Toronto Raptors. Sa kanyang unang season ay naging limitado lamang ang kanyang minuto. Kung noong high school ay superstar si T-Mac ay sa kanyang rookie season ay binabangko lamang siya dito. Sa katunayan na sa 64 games played niya sa Raptors ay 17 beses lamang siyang naging starter. Kaya naman nag-average lamang siya ng 7 points at 4.2 rebounds. Malayong malayo sa kanyang stats sa high school. Well, noong 1998 to 1999 season, dito ay nakuha ng Toronto Raptors si Vince Carter sa NBA draft via trade. Dahilan kung bakit naging magkakampi na ang magpinsan. Well yes mga repa, tama ang inyong nadinig. Magpinsan itong si T-Mac at Vince Carter kaya naman hindi na naging issue sa kanila ang chemistry. Sa katunayan ay noong 1999-2000 season ay agad silang nakagawa ng reputasyon dahil sa kanilang athleticism. Pinatunayan nila ito matapos silang magkabangga sa All-Star Weekend Slam Dunk Contest. Bukod dyan mga repa ay nabigyan na din ng maayos na minuto si Tracy McGrady kung kaya't naging contender pa siya sa 6 Man of the Year award. Nag-average siya that season ng 15 points, 6 rebounds, 3 assists at nearly 2 blocks per game. Both defense and offense ay may tira talaga itong si T-Mac. Yung nga lang ay pagdating ng playoffs ay agad din silang napatumba sa first round ng New York Knicks. Matapos ang kailang pagkatalo sa playoffs ay sa sumunod na season ay naging free agent na itong si T-Mac. At laking gulat ng karamihan dahil pumirma siya noong August 3, 2000 ng 7-year $92.8 million contract sa Orlando Magic. Nakasama niya dito si Grant Hill at marami talagang natuwa dito. Pero sa kasamaang palad ay tinamaan agad ng injury si Grant Hill at hindi pa nakapaglaro ng halos 4 na season. Sa kabila ng pagkawala ni Grant Hill ay patuloy namang rumagasa ang tunay na potensyal ni Tracy McGrady. Sa 4 na taon niyang pamamalagi sa Orlando Magic ay madami itong nagawa na talaga naman tumatak sa kasaysayan. Sa kanyang unang taon 2000-2001 ay napili siya sa All-Star at itinanghal din na Most Improved Player of the Year. Biglang talon kasi ang kanyang stats mga repa. Umabante sa 27 points, 7.5 rebounds at 4.6 assists. 2002-2003 season, kanyang pangatlong taon naman sa kupunan, ay natunghayan natin dito ang breakout season ni T-Mac. Nakuha niya dito ang kanyang unang scoring title. Nag-average kayo siya noon ng 32 points, 6.5 rebounds at 5.5 assists. Sa kabila ng kanyang magandang pinapakita ay mailap at hindi talaga sila makalusot man lang sa first round ng playoffs. Isang malaking dagok din kayo sa team ang injury na natamo ni Grant Hill. Mantakin nyo, sa 4 na taon nilang magkasama sa kupunan ay 43 total games lamang silang nakapaglaro ng magkasama. Sa katunayan na noong 2003-2004 season ay buong taon na hindi nakapaglaro sa liga si Grant Hill. Kaya naman kahit na nakuha ulit ni Tracy McGrady ang ikalawa niyang scoring title noong 2004 ay hindi na sila nakapasok pa sa playoffs. Dahil sa kailang pagkakalaglag sa playoffs ay noong sumunod na season 2004-2005 ay na-trade na itong si Tracy McGrady sa Houston Rockets. Dito ay pumirma siya ng 3-year $63 million contract extension para sa kupunan.
Nakasama niya dito ang 7'6" center na si Yao Ming at marami talagang na-excite sa kailan tandem. Pinakamatangkad ba naman na player noon? Sasamahan mo pa ng isang assassin mapa opensa at depensa. Solidong team talaga na mga ituturing. Well, sa season din na ito ay natunghayan natin ang iconic performance din ni T-Mac noong December 9, 2004. That time ay wala nang kapag-pag-asa ang Rockets, pero heto, animoy nagliyabang kamay ni T-Mac sa huling parte ng game. Nagpakawala ito ng 13 points sa last 33 seconds ng laro na naging dahilan pa ng kailang pagkapanalo. Itinuturing itong greatest individual comeback sa kasaysayan ng NBA. Apat ba naman na tres mga repa ang kanyang pinakawalan? Kasama dito ang isang 4-point play. Well, pinatunayan niya dito na sa kabila ng laki ng lamang at limitado na lamang ang oras ay minsan ay kailangan mo lamang ng puso. Siyang tunay na ibang kalibre talaga ang nag-iisang Tracy McGrady. Bagamat pangit ang panimula ng Rockets noong season na yon, ay muli naman sila nakabangon matapos ang All-Star break. Tinapos nila ang season na may 51-31 na record at nakapasok pa sa playoffs. Pagdating naman ng postseason ay noong Game 2 kontra Dallas Mavericks ay laking gulat ng karamihan matapos niya itong gawin sa 7'6" center na si Shawn Bradley. Ang savage noon mga repa. Well, bagamat natalo sila sa series na yon, ay ayon sa mga kritiko ay meron talagang potensyal ang Houston Rockets sa mga susunod na taon. Yung nga lang ay noong sumunod na season 2005-2006 ay tinamaan ng injury si T-Mac, kung kaya't 47 games lang siyang nakapaglaro. Bukod kay T-Mac ay meron ding iniindang injury itong si Yao Ming, dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa playoffs. Sa sumunod na season 2006-2007 ay bagamat 71 games siya nakapaglaro ay meron pa din siyang iniindang injury sa likod, kaya naman naapektuhan ng kanyang speed at explosiveness. Sa kabilang banda, si Yao Ming naman ay breakout season noon, kaya naman ang naging resulta ay naging second option muna pansamantala si Tracy McGrady sa opensa. Nag-average pa din naman siya noon ng 24.6 points, 5.3 rebounds at 6.5 assists. Yun nga lang ay sadyang mailap talaga kay T-Mac ang playoffs dahil nalaglag na naman sila sa first round sa kamay ng Utah Jazz. 2007-2008 season, dito ay nagawa nila ang 22 game winning streak kabila ng wala si Yao Ming during that stretch mga repa. Well, dahil sa kanyang pangunguna ay nakuha nila ang ikalimang pwesto sa Western Conference at muling nakabangga ang Utah Jazz sa first round. Sa pagpasok ng playoffs ay tinamaan naman ng injury si T-Mac. Sa pagkakataong ito ay sa tuhod at balikat naman. Sa kabila ng kanyang iniinda ay patuloy pa din siyang pumalag at naglaro para sa series na yon. At ang ginawa niya ay nagpasaksak na lamang ng painkillers para maibsan ang kanyang nararamdaman. Grabing sakripisyo yun mga repa para sa kupunan. Yung nga lang ay napatumba pa din sila ng Utah Jazz kahit na nakapagtala siya noong Game 6 ng 40 points at 10 rebounds. Well, nang matapos ang series na yun ay agad nang sumailalim sa arthroscopic surgery si Tracy McGrady. Nakarecover naman ito at nakapaglaro pa noong 2008-2009 season ng 35 games, pero sa kasamaang palad ay hindi niya din natapos ang season na yan at sumailalim naman sa microfracture surgery. Matapos ang mga surgery na naganap ay unti-unti na ding nagde-decline ang laro ni T-Mac. Malaking rason ay ang kanyang mga sakripisyong ginawa kahit na meron siyang nararamdaman. Sa katunayan ay hindi siya nakapaglaro noong 2009-2010 season dahilan kung bakit na-trade siya noong February 18, 2010 sa New York Knicks. Matapos siyang matrade mga repa sa New York Knicks ay nagpalipat-lipat na ito ng kupunan. Napunta siya sa Pistons, Atlanta Hawks. Dahil nga din sa wala nang kumukuha sa kanyang team ay naglaro na lamang ito noong 2012 sa CBA sa Qingdao Eagles. Nag-average naman siya noon ng 25 points, 7 rebounds at 5 assists. Well, dahil sa kanyang pinakita ay muli siyang nakabalik at nakapirma muli ng kontrata sa San Antonio Spurs noong April 16, 2013. Kamuntikan pa nga siyang magkaroon ng singsing mga repa kung hindi lang pumasok ang tres ni Ray Allen. Nang matapos ang season na yun ay opisyal na siyang nagretiro. Si Tracy McGrady mga repa ang isa sa mga player na bagamat hindi nakakuha ng kampiyonato ay talaga naman tumatak pa din siya sa mga NBA fans. Ang galing kasi ng player na ito sadyang wala lang katuwang noong panahon naglalaro pa siya. Kung meron man ay tinamaan naman ng injury katulad nila Grant Hill at Yao Ming. Sa kabila ng hindi pagpabor ng tadhana kay T-Mac ay nakatatak na sa kasaysayan ng NBA ang kanyang iniwang legasiya. Well, kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa kalibre ni Tracy McGrady?